Okay, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po yung mag-umpisa sa ating pananambahan. At sa oras po ng pananambahan, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kalimutan po muna natin ang mga problema. Ano po? At ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Bilang panimula, hinihiling ko po ang kapatid na Rogi. Pamahan po tayo sa panalangin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na banal, kataas-taas sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Marami pong salamat, Ama, sa isa na naman pong linggo na dumaan at kami ay inyong iningatan at inyong inalayo sa anumang uri ng kasamaan. Yes, God. Maraming po salamat aming Diyos sa pagkakataong ito na kami hindi ninyong tinipon sa dakong ito upang kami po ay makasamba sa inyo sa Espiritu at kagawain. Salamat din po aming Diyos sa aming mga tinanggap ng mga pagpapala, lalong-lalo na ang mga spiritual na pagpapala inyong pinatalap sa amin. Noong kami ay umating aming Diyos sa Bible Conference. Salamat po sa mga spiritual na pagpapalang iyon, kami ay naliwanagan ng Diyos. Maraming salamat at naging matagumpay po ang gawain. At para po sa inyong pangalan aming Diyos, nawa kayo ang naitaas sa mga oras sa inyo. Maraming po salamat. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kakulangan sa inyo, aming mga pagkakasala, aming mga pagsalansang sa inyo, aming Diyos. Nawa palagi niyo kaming tulungan na mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman. Lagi po kami makasunod sa inyong mga utos at magawa po namin ang mga naaayon po sa inyong kalooban. Tulungan po kami palagi ng banal na Espiritu na siyang palagi magpapaalala at gagabay sa amin ng Diyos. Ngayon pong umaga, sa aming pong pagtunghay sa inyong mga salita, nawa po ay inyong tulungan, ang inyong lingkod, ang aming pastor, ang kanyang mensahe ay maging pagpapala muli sa amin. Tanging itong may apply sa aming mga buhay aming Diyos. Nawa ay hindi ito maging head knowledge lamang aming Diyos. Nawa ito ay tumanim sa aming mga puso at aming maisagawa. At sa ganun ay amin din pong maibahagi sa iba aming Diyos. Nawa kami ay dumago spiritually aming Diyos. Huwag kami matulad sa iba na nananatili na hindi dumalago. Bigyan niyo kami ng spiritual growth na aming Diyos upang kami ay makapamuhay lalo na naayon po sa inyong kalooban. Sa mga ito, amin pong inaalala ang mga kapatiran ng Diyos na may mga karamdaman. Patuloy niyo po nawa silang isustain, bigyan ng kalakasan ng Diyos, maging pagpapala sa kanila nawa ang kanilang kalalagayan, maunawaan nila ang inyong kalooban, lalong-lalo na sila ay lalong dumepende sa inyo aming Diyos, umasa sa inyong biyaya. At ang aming dalangin, kung inyong loloobin, ay bigyan niyo po sila ng kagalingan, bigyan niyo sila ng himala aming Diyos, kanilang matanggap ang kalusugan aming Diyos at kagalingan. Sa umaga din pong ito, aming pong dinadalangin kung may mga kapatiran pa po na pupunta sa dako ito, hindi po silang ingatan, nawa ay makarating din po sila dito ng ligtas at mapayapa. Ang umaga ito aming Diyos ay aming inaalay para sa inyo. Kayo po nawa ang maitaas sa aming kalagitnaan, ang banal na Espiritu, siyang gumabay sa amin sa umaga ito. Ang aming Diyos sa Panginoong Jesus ay palagi namin makita sa inyong mga salita. Kami ay inyong pagpalain spiritual sa umaga ito aming Diyos. Lahat po ito, ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay para sa inyo po lamang. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Makakapo na po ang bawat isa. Tayo po iaawit sa Panginoon. Buksan po ninyo ang mga songbook sa song number 1. Song number 29. Glory to His name. Song number 29.
Down at the cross. On the first stanza, sing. Down at the cross where my Savior died. Down where the cleansing from sin and pride. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Down to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides with me. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I am anchored in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was my blood applied. Glory to His name. Last stanza. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at my Savior's feet. Plunge in today and within me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 310, Living by Faith. Song number 310. On the first stanza, sing. I care not today that my morrow may bring, if shadow that sunshine or rain. The Lord I know ruleth everything, and all of my soul and rain. Living by faith in Jesus above, trusting in find in Him great love. Yes, in the faith in His sharing on, living by faith and feeling no harm. Second stanza. The tempest may blow and the storm clouds inside, obscuring the brightness of light. I'm never alarmed that over His skies the Master looks at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting confide in His great love,
From all society sheltering on, I'm living by faith and feel no harm. Third stanza. I know that His safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I in a tempest may blow if Jesus were close to my side? Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in great love. From all the sin sheltering on, living by faith and feel no harm. Last stanza. Our Lord will return this earth some sweet day. Our troubles will then all go o'er. The Master so gently will lead us away beyond the less heavenly home. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arms, living by faith and feel no loss. Amen. Tayo po itadako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tawagin po namin si Brother Alex. Tumayo po tayong lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4. Babasahin ko po ang lahat ng verses sa King James Version. Pakisundan na lamang po. So I returned and considered all the oppressions that are done under the sun, and behold the tears of such as were oppressed. And they had no comforter, and on the side of their oppressors there was no power, but they had no comforter. Wherefore I praise the dead which are already dead, more than the living which are yet alive. Yea, better is he than both they which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun. Again I considered all travail and every right work, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh. Better is an handful of quietness than both the hands full with travail and vexation of spirit. Then I returned and I saw vanity under the sun. There is one alone, and there is not a second. Yea, he hath neither child nor brother, yet is there no end of all his labor. Neither is his eye satisfied with riches, neither saith he, for whom do I do labor, and bereave my soul of good? This is also vanity, yet it is a sore travail. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if I fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together and they have heat, but how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished. For out of a prison he cometh to reign, for is also he that is born in his kingdom becometh poor. I considered all the living which walk under the sun, and the second child that shall stand up in his stead. Last verse. There is no end of all the people, even of all that have been before them. They also that come after shall not rejoice in him. Surely this is also vanity
and vexation of spirit. Purihan po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y dadako sa pabibigay po ng handog at ito po. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon. At ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo po ang bawat isa. At para po sa ating huling awitin, please open your hymnals in page number 398. Open my eyes that I may see. (398). Open my eyes that I may see. Open my eyes on the first stanza, sing. Open my eyes that I may see glimpse of truth thou hast for me. Place in my hand a wondrous key that shall with trust me set me free. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine.
second stanza. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear, and wilt the wave not fall my fear. Everything falls beneath the wind. Silently now I wait for thee, reading my God that I will see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Last stanza. Open my mouth and let me hear gladly the warm truth everywhere. Open my heart, let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will see. Open my heart, illumine me. Spirit divine. Amen. Para po sa pangaral ng salita ng Diyos, tawagin po natin ang ating pastor, Elder Norman Millares. Mabiyayang maga sa inyong lahat, mga kapatid. Pinupuri natin ang Panginoon dahil naging matagumpay yung ating Bible Conference sa pamumuno po ni Elder Ronnie San Jose at ng iglesia po doon sa Lucban, Quezon, ng Sovereign God Baptist Church. Tagumpay ang Bible Conference at napakaraming umattend. Sa tansya ko, yun yung pinakamalaking Bible Conference na maraming dumalo sa aking pagka-tansya. At natutuwa ako, nagpapasalamat sa Panginoon kasi marami naka-attend mula sa iba't ibang lugar, lalo yung mga kapatiran natin sa Dinapige, no? Nakarating sila. Merong mga taga Real, merong taga sa ibang parte ng Laguna at Quezon, nakapunta sila. Sayang hindi natin nakasama yung mga taga Pangasinan. Basta dito lang yung sa Luzon eh. Kung makapunta nga sana yung mga taga Cebu, taga Mindanao, mas maganda. But anyway, napaka saya at puno ng pagpapala yung conference na yon, well provided. Kaya pinabot po natin, taos puso nating pasasalamat sa mga kapatira po natin sa Lucban, Quezon. Sa kanilang accommodation sa atin, may mga kapatiran doon na nag-overnight at pinakain tayo. Kaya salamat sa mga kapatid po natin sa Lucban, Quezon. Patuloy natin silang ipanalangin. Sana tayo din po makapaglunsad din ng Bible conference natin dito. Pag-pray po natin yan. At marami pa sana mga Bible conferences ang maganap. Okay. So, hindi pa dumadating ang Panginoon. Hindi pa nangyayari ang rapture. Kasi nandito tayong lahat. Salamat. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayo naghihintay. Any moment yan, mga kapatid. Pwede dumating ang Panginoon. Marami sana tayo pag-uusapan eh. Mga aral, mga mensahe. Naka-line up. Bala ko ituro sa inyo yung Millennial Kingdom. Medyo nabitin tayo po doon. At gusto ko kung ipagpatuloy natin yan dito. Mahaba-haba po kasi yun eh.
Sad to say, hindi ko natapos po doon. Pero dito, ipagpapatuloy po natin yung aralin niya. Napakaganda po niyan. Tungkol din sa tithes and offering, lalo sa mga bagong mga kaanib ng iglesia, kailangan matutunan nila, malaman nila ano ba ang ating posisyon at paniniwala po dyan. Yung head covering, para po ito sa mga bagong converts, kailangan ma-explain din natin yan. Ano po ang ibig sabihin, ba't kayo nagbebelo? Yan. Malalim po ang kahulugan yan. At yung pagkilala sa tunay na church ng Panginoon, dapat sana ay itutuloy ko yung turong yon nung tayo ay umattend ng Bible Conference sa Riyaya. Kasi naging tanong yan paano ba makikilala ang tunay na iglesia ng Panginoon sa ating panahon? Kaya balikan natin po yung pag-aaral na yon. Kaya maraming mga naka-line up. Ang problema sa akin, hindi ko alam kung ano unahin ko Sa dami ng ituturo, hindi ko po alam kung anong dapat unahin. Kaya pag-pray natin mga kapatid. Patuloy pa tayong pahayagan ng Panginoon. So ngayon po, tumay po tayo. Buksan natin ating mga Bible sa Psalm 46. Psalm 46. Alamin natin kung ano po maging mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Psalm 46. Nais ko pong basahin ang talatang 8 bilang ating teksto. Mga awit 46, talatang 8 sa King James Version. Pakinggan niyo po ang sabi, ganito po. Come, behold the works of the Lord. What desolations He hath made in the earth. Ang pamagat ng mensahe na ating pong tatalakayin ay what we see in earthquakes. What we see in earthquakes. Manalangin po tayo. Tayo po'y lumuhod. Panginoon naming Diyos na makapangit dakila, banal at kataas-taasan sa lahat, sinasamba namin kayo sa inyo pong kataas-taasan at kabanal-banalang kalalagayan. Purihin kayo, O Diyos. Panalangin namin na ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyong presensya. Makasumpong nawa kami ng biyaya at awa. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga karumihan. Lubos naming pinagsisisihan, Panginoon Diyos, at ikinalulungkot ang aming mga nagawang pagsalangsang. Hugasan niyo kami, linisin niyo po kami, itama niyo po ang aming mga kamalian, ituwid niyo po ang aming mga kalikuan. Kalugdan niyo po na pahayagan kami ng iyong mga salita. Lubos pa namin kayo makilala, Panginoong Diyos. Pahayag niyo po sa amin ang iyong kalooban, ang inyo pong mga layunin, maintindihan namin. At ang iyong mga salita ay sisikapin namin na ito'y aming may pamuhay at maisagawa. Tulungan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, na maliwanag at maunawan namin ang iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita namin ang mga kagilagilalas na mga bagay mula sa iyong mga salita. Gawin niyo pong pagpapala sa amin, Panginoong Diyos, ang mensahe, maging hamon sa aming lahat, paalaala. Gamitin niyo rin po sa ikaliligtas ng sino mang inyong kalugdan. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Makakaupo na po kayo. Salamat. Earthquake ang atin hong pag-uusapan. Yung sabi ho dito sa ating talata, come behold the works of the Lord. Na para ho natin ma-behold o makita ang mga gawa, lalo na mga kagilagilalas na mga gawa ng Panginoon na ginagawa niya dito sa lupa, ay kailangan bigyan tayo ng Diyos ng paningin. Kaya nga inawit natin, open my eyes, that I may see glimpses of truth thou hast for me. Dahil pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaunawaan, ng liwanag, ay hindi natin maintindihan ang mga gawa ng Diyos.
Kaya yan ang ating dapat panalangin. Open my eyes, open my ears, open my heart, illumine me, Spirit Divine. O may God, ngayon po umaga ay buksan ang ating mga pangunawa upang masaksiyan at makita ho natin ang mga kagilagilalas na mga gawa ng Panginoon. And what desolations He hath made in the earth. Mga kapatid, sa lahat ng mga hatol na ipinapataw ng matuwid na Diyos sa mga makasalanan dito sa lupa, ang pinakakakilakilabot at pinakamapanira ay walang iba kundi lindol. Tama? Sangayon? Ito po ay kamakailan lamang ay dinala ng Diyos sa ating bahagi ng bansa at gayon din po sa iba't ibang parte ng daigdig ay ikinabahala ang ating pong mga pangamba. At yan po ay nag-aanyaya sa atin na tayo po ay maganda upang salubungin ang ating Diyos. Prepare to meet thy God. Sapagkat ang Diyos ay dumarating. At ang pagdating ng Diyos ay sa iba't ibang kaparaanan. Minsan ang Diyos dumarating in providence. Dumarating ang Diyos sa natural calamities. Ang pagdating ng Diyos, hindi lamang po yung tungkol sa second coming ni Jesus Christ, dumarating po ang Diyos sa mga personal po nating buhay. At kapag ka dumating ang Diyos, humanda po tayo. Humanda tayong salubungin ang Panginoong Diyos. Noong Lunes, June 8, 2026, alas 7:37 ng umaga, isang napakalakas na lindol na may magnitude 7.8 ang tumama sa southern coast ng Sarangani Province, Mindanao. At least, as of yesterday, 61 people died. 1,221 ang na-injured at humigit kumulang 31 ang iniulat na nawawala at hanggang ngayon hindi pa natatagpuan. Ang lungsod ng General Santos at ang mga probinsya ng Sarangani at South Cotabato sa Socsargen at Davao, Occidental sa Davao, ang malubhang naapektuhan. Siguro napanood niyo po yan. Trending po yan. At itong nakalipas na linggo, yan po ang lagi kong pinapanood. Sa nangyaring kakilakilabot at kalunos-lunos na pangyayari sa mga kababayan po natin doon sa Mindanao. At nais ko pong maintindihan ang pangyayaring yon. At nais ko pong maintindihan at maunawaan kung ano pong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol diyan. At ako'y nakatitiyak na may paliwanag ang salita ng Diyos sa bagay na yan. Atin pong bigyan ng kaliwanagan ayon sa liwanag ng salita ng Diyos ang mga kaganapang yon. Tuwing may lindol, agad na naghahanap ang mga tao ng mga siyentipikong paliwanag. Pinag-aaralan nila ang mga fault lines, ang mga tectonic plates, ang mga geological activities. Bagamat maaaring sabihin sa atin ng mga paliwanag na ito kung paano nangyayari mga lindol, pero hindi po nila masasabi sa atin kung bakit nangyayari ang mga ito. At yun po ang gusto nating malaman. Bakit? Ipaubayan na po natin sa mga scientists yung paano nangyayaring lindol. Ang alamin po natin bakit nangyayari ang mga kalamidad, lalo na ang lindol. You see, the believer must look beyond secondary causes and behold the hand of God. Our text says, come, behold the works of the Lord. What desolations He hath done or He hath made in the earth. What destruction God made in the earth. Ang sabi ni David sa Tagalog, kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Ang lindol po ay hindi lamang po basta paggalaw o pag-uga ng lupa. Ito po ay sermon.
Ito po ay mensahe mula sa Diyos. Alamin po natin ang mensahe mula sa Diyos. Ano po ang ating makikita sa mga kalamidad, lalo na lindol? Kailangan may makita po tayo dyan. Ako po kasi may nakita. Sabi ko nga kanina, kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng liwanag at bukas na mga mata at puso, wala ka talaga makikita ho dyan. Basta yun, kalamidad, lindol, yun, tapos. Ay, natural naman nangyayari yan. Simula pa ng umira lang sibilisasyon at kasaysayan, andyan ang mga lindol. Kaya natural lang yan. Hindi yan big deal. Kumbaga, ganun no. Pero sa mga naturuan ng Diyos at ng banal na Espiritu at makaunawa ng kanyang mga salita, ay higit pa dyan ang kanyang nakikita. Ako po, may nakita. Ilang bagay ang aking pong nakita at sana inyo pong makita. First of all, I see the power of the Almighty God. I see the power of the Almighty God. You see, earthquakes are the works of the Lord. And He alone brings destruction upon the earth. In Job chapter 9, verses 5 to 6, please turn your Bibles to Job chapter 9, verses 5 to 6. Sabi po sa Tagalog, na siyang naglilipat ng mga bundok. Sino po yon? Ang Diyos. At hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. God Himself is the author of earthquakes at ang kasalanan ang moral cause ng mga earthquakes. Ano man ang natural cause niyan, paubayan na natin yan sa mga scientists, pero ang author ng earthquakes ay ang Diyos at ang moral cause ng mga lindol ay ang mga kasamaan at mga kasalanan ng mga tao. At ito po ay hindi po maaaring itanggi ng sino mang naniniwala sa banal na kasulatan. If you believe the Bible, that the Bible is the Word of God, tatanggapin mo na ang lindol ay galing yan sa Diyos. Padala ng Diyos. You see, earthquakes remind us that God possesses irresistible power. Pagka tiningnan mo ang lindol, ay makikita mo ang kapangyarihan ng kataas-taasan sa lahat. In Psalm 104, verse 32, ganito po ang sinabi ng mga awit na si David. Psalm 104, verse 32, sa Tagalog, na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Tinitingnan pa lang, ng Diyos, nayayanig na ang lupa. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Yan, mga bulkan. At yung landslide, kitang-kita doon sa video, nung umuga ang kalupaan ng mga bundok, umusok. Kasi nag-landslide. Bagsakan yung mga malalaking bato. Napanood niyo po yun? Wala akong ginawa, kundi manood ng mga video, lahat ng mga nag-post. Talagang ginamit nila mga cellphone nila, hindi nila pinatakas yung pangyayari at pagkakataon na ma-video nila. Kaya nakakuha tayo ng mga informasyon. Mabilis, hindi na tayo naghintay sa mga balita sa main media. Kasi nung wala pang cellphone, sa mga TV tayo maasa ng mga balita, matagal ang mga pasok ng balita. Ngayon, instant Ngayon nangyari, ngayon din, alam mo na. Kasi binibidyo tapos ipopost lang yan. Yan na, nangyari. Kaya kompleto Kitang-kita lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga pangyayari, mga kapatid. Sa Nahum naman, in Nahum, chapter 1, verse 5, puntahan po ninyo, basahin po natin, Nahum chapter 1, verse 5, ganito po ang sabi, pakinggan niyo po sa Tagalog, ang mga bundok ay nanginginig dahil sa Kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw.
at ang lupa'y lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat na nagsisitahan dito. Yan ang maliwanag na kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang isang sulyap mula sa Diyos ay nakakapanginig sa lupa. Ang isang haplos mula sa Diyos ay nagpapausok ng mga bundok. O sa isang dampi lang ng makapangyarihang kamay ng Diyos, ang mga kabundukan ay pumapatag at umuusok. Ipinapaalala lang po sa atin ng lindol na ang sangnilikha ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Maaring magtayo ang mga tao ng mga malalaking lungsod, ng mga matatayog na gusali, at ng mga makabagong teknolohiya, ngunit sa loob lamang po ng ilang segundo ay kayang yanigin ng Diyos ang lahat. Gaano po katagal yung lindol na yon? Binilang niyo po ba? Inalam niyo po ba, mga kapatid? It took 30 seconds. Ang tagal. 30 segundo na niyayanig sila ho doon. Meron pa nga ako nakita parang bilang ko 1 minuto Hanggang sa tumigil, kasi tinitingnan ko yung pintuan umuuga-ugang ganun Binibilang ko Bay, inaabot na mga 1 minuto. Ewan ko saan lugar yun. Meron namang wala pang 30 seconds, pero yung matandang nakaupo doon sa may lamesa na iniiwan nila, ay talaga winasiwas Kasama ng mga lamesa, ng mga upuan, sa may matanda. Ang lakas. Hindi na nakatakbo. Nakita ko niyo, mga kapatid? Tanda natin, when the earth trembles, we are reminded that God alone is Almighty. Pangalawa, I see the judgment of God. Not only I see the power of the Almighty, but I also see the judgment of God. Sinabi natin kanina, ang Diyos, ang siyang author ng mga lindol. At ang mga kasalanan, ang moral cause ng mga lindol. Sa buong kasulatan, ang mga lindol ay kadalasang iniugnay sa mga divine judgments ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Propeta Isaias doon sa Isaiah Kapitulo 13, talatang 11, in Isaiah chapter 13, verse 11, ganito po ang sabi, nangangako ang Diyos na parurusahan ng masasama at yayanigin ang lupa dahil sa kanilang kasamaan. Meron pa bang ibang liliwanag ho dyan? Napakaliwanag po kung ano ang dahilan. Bakit? Yan po ang ating sinasagot. Bakit may lindol? Ayan po ang sagot ng Biblia. Nangangako ang Diyos na parurusahan ng masasama at yayanagin ang lupa dahil sa kanilang kasamaan. Samantala, doon naman sa Isaiah 24, puntahan naman natin sa Isaiah chapter 24 in verse 19 at verse 20. Isaiah chapter 24. Sa talatang 19. Isaiah 24, talatang 19, ganito po ang sabi sa Tagalog, nasira ang daigdig, nabiyak ang lupa, tuluyang nayanig ang daigdig ay susuray-suray na tulad ng taong lasing. Totoo, di ba? Hindi na nga makatakbo yung mga tao. Kasi para silang susuray-suray na para mga lasing. Meron nga isang ginang ho doon yung nakaramdam na lumilindol na yung apo niya nandun sa may sopa. Napanood nyo yon? Agad niyang pinuntahan yung kanyang apo, dinampot niya, tatakbo na siya palabas. Hindi na nakatakbo palabas. Itinuba na ng lindol. At yun, doon na sa may pintuan, nagsisigaw na lang ang kaawa-awang pobreng lola. Sa lakas, hindi na makatakbo. Ayan ang sabi ng Biblia, ang daigdig ay susuray-suray na tulad ng taong lasing
hahapay-hapay itong tulad ng dampang binabayo ng hangin, napakabigat ng dala nitong pagkakasala ng kanilang paghihimagsik, kaya ito bumabagsak, hindi na makabangon uli. Earthquakes belong to a fallen world. Sanlibutang nalaglag sa kasalanan, kaya ang bunga ay lindol. Bago pumasok ang kasalanan sa mundo, mga kapatid, walang sumpa. Walang kamatayan, walang pagkawasak. Pero nung pumasok ang kasalanan, nung ang tayo nalaglag sa kasalanan, ayun, loko-loko na. Sinumpa na ng Diyos ang sanglibutang ito. At lahat ng mga naninirahan po dito. Kaya po, ipinapaalala po sa atin ng mga lindol na ang sanglilikha mismo ay may mga marka ng paghihimagsik ng tao. Ang tao po ay rebelde sa Diyos. Hindi siya marunong sumunod sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. At wala siyang hangaring sumunod sa Diyos. May mga example na makikita natin sa Bible, mga kapatid. Tulad nila Korah, ni Dathan, ni Abiram, nung sila'y nagrebelde laban kay Moses at kay Aaron, ang mga lingkod ng Diyos. Tinutulan nilang pamumuno ni Moses at ni Aaron na hindi nila alam na ang pagtutol at pagrebelde nila laban sa mga pinuno ay pagrebelde at paglaban sa Diyos. Sapagkat siyang nagtalaga dyan kay Moses at kay Aaron. Kaya lang, kinontra nila. Mas marunong pa sila kay Moses at kay Aaron, kaya nagalit ang Diyos. Nagsumbong si Moses sa Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi ni Moses, Panginoon, pakita niyo po sa kanila na totoo ang aking mga sinasabi na ako talaga ay, ako naman napag-utusan lamang po ninyo eh. Hindi ko naman sariling plano ho ito. Hindi naman ako ang may kagustuhan dito. Kayo po. Kaya, para bagang sinasabi ni Moses, ang pagkontra nila sa amin, pagkontra sa inyo. Dahil kayong nag-utos sa amin na gawin ang mga bagay na ito. Buksan po natin yan sa Numbers chapter 16. Numbers chapter 16. Dito nyo po makikita na ang mga kumakalaban sa Diyos ay may kalalagyan. May kalalagyan. Tanda natin yan, mga kapatid. Numbers chapter 16 verse 28. 16:28. 16:28. Sinabi ni Moises, sa ganitong paraan mo makikilalang sinugo ako ng Panginoon. Yan. Hindi naman self-anointed, self-appointed si Moses. Sinugo siya ng Panginoon. Kaya wag dapat siyang kalabanin, wag siyang kontrahin. Sumunod lang. Kaya sabi ni Moses, sa ganitong paraan mo makikilalang sinugo ako ng Panginoon upang gawin ang mga bagay na ito at ito hindi ko sariling isipan. Yan ang sabi niya kay Korah, kay Dathan, kay Abiram, yung mga nagrebelde kay Moses. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa likas na kaparaanan at dumanas lamang ng karaniwang dinaranas ng tao, ibig sabihin ay hindi ako ang sinugo ng Panginoon. Nais ni Moses magpakita ng Diyos ng kakaibang pamamaraan para mapatunayan na siya'y sinugo ng Diyos. 30. Ngunit kapag gumawa ang Panginoon ng isang bagay na hindi pa nangyayari, bumuka ang lupa at nilamon sila at nalibing ng buhay, pati lahat ng tinatangkilik nila, ibig sabihin ay lumaban sila sa Panginoon. 31. Ito na. Pagkatapos sabihin to ni Moises, nagbitak ang lupang kinatatayuan ni Dathan at Abiram. Nilamon sila nito, pati buo nilang sambahayan. Gayon din ang lahat ng tagasunod ni Kore at ang lahat nilang tinatangkilik. Bumulusok silang buhay sa libingan, kasama ang lahat nilang ari-arian. Pagkatapos naghilom uli ang lupa at sila'y napara mula sa kapulungan. Yan ang paglilibing na libre.
Libre, walang naghukay. Di ba? Biro mo, bumuka yung lupa. O, inilibing sila doon ng buhay. Nagsara ang lupa. O, tapos ang libing. Di ba, ang tipid? Libre, no? Kita ho niyo. Lindol, binuka ang lupa. Binaon sila ho doon ng Panginoon. Sino may gawa? Ang Panginoon. Laban kanino? Sa mga rebelde sa Diyos. Earthquake, every earthquake should remind us that God is the judge and that sin is exceedingly sinful. Tanda natin yan mga kapatid. Bawat lindol dapat magpaalala sa atin na ang Diyos ay hukom. At ang kasalanan para sa Kanya ay lubhayang kasalanan. God does not take sin lightly. He is very serious sa bawat kasalanan ginagawa ng mga tao, malaki man o maliit. So what can we see sa earthquakes? First, we see the power of the Almighty God. Secondly, we see the judgment of God. And thirdly, we see the wrath of God. The Puritan preacher, Jonathan Edwards, rightly observed. He said, sin is the cause and earthquakes are the effect of God's anger. At yan ay nabasa natin kanina doon sa Nahum. Ngayon naman tingnan natin sa Psalm 18 verse 7. Sa Psalm 18 verse 7, ganito po ang sabi, nang magkagayoy nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya ay napuot. Take note of that, sapagkat siya ay napuot because he was wroth. God is angry. God is wroth. He was wroth. You see, earthquakes reveal something of God's holy displeasure against sin. Pinakikita lamang po dito na ang Diyos ay hindi ho nasisiyan at natutuwa sa bawat kasalanang ginagawa ng bawat tao. Nadidismaya po ang Diyos. Hindi ho siya nasisiyan. Pinakikita ho ng Diyos ang kanyang displeasure against sin. Kanina nabasa natin ang Nahum, basahin natin ulit in chapter 1 verse 5. Nahum chapter 1 verse 5 at verse 6. Nahum or Nahum. Sa Tagalog ko babasahin, ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw, at ang lupa'y lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng nagsisitahan dito. Sino ang makatatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy at ang malaking bato ay nangatitibag niya. Isaiah chapter 29 verse 6. Isaiah chapter 29 verse 6. Ganito naman ang sinasabi. Isaiah 29 verse 6. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng namumugnaw na apoy. Mga kapatid, ang Diyos po, ang Diyos ng Biblia ay hindi walang pakialam sa kasamaan. Hindi po siya passive na Diyos. Hindi ho siya nangungunsinti ng bawat kasalanan ginagawa ng tao. Hindi niya ito-tolerate yan. Hindi niya palalagpasin yan, pagbabayarin niya ang bawat gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Ang umuugang lupa ay nagpapatotoo na ang puot ng Diyos ay totoo. Ang lindol ay isang maliit na paunang sulyap sa huling araw na yon, kung kailan hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa katwiran. Sampu lang po yan mga kapatid. Preview lang po yan. Lahat ng mga lindol nangyari dito sa lupa, preview lang po yan sa mas malalaking lindol na magaganap pa sa hinaharap.
sapagkat hindi lamang po kalupaan ang yayanigin ng Diyos, pati kalangitan ay kanyang yayanigin, uugain. Basahin natin ang Hebreo 12:26. Pati langit ay kanyang yayanigin. Hebrews chapter 12, verse 26. Hebrews chapter 12, verse 26. Chapter 12, verse 26 ng Hebrews. Pakinggan niyo po. Noong panahong iyon, nayanig ang lupa sa kanyang tinig. Ngunit ngayon, siya ay nangako. Minsan pa yayanigin ko hindi lang ang lupa, kundi pati ang mga kalangitan. Ngayon ang tanong, paano yung gagawin ng Diyos yun? Nayayanig ba ang kalangitan? Kala lang natin, lupa lang ang nayayanig. Pati pala kalangitan, yayanigin niya. Now, anong kalangitan? Siyempre, obviously, hindi naman ho yun yung kalangitan na tinitira ng Diyos. Hindi humayayanig po yan. Ito po yung kalangitan na nakikita ho natin. Nandyan yung mga bituin, nandyan po ang mga planeta. Ayan. Andyan po yung mga heavenly bodies. Pati yan po yayanigin ng Diyos. Biro mo yan. After all, ito na mga ating planeta nakalutang lang naman din yan sa space di ba? Oh. Itong Earth niyayanig. Hindi lang naman tayong planet dito sa universe, marami pang planet. Pati yun, yayanigin ng Diyos. O yung araw, yayanigin niya, yung buwan, yayanigin niya, yung mga asteroids, at iba pa mga dambuhalang mga bituin na million times pa ang laki kaysa sa araw. Ang dami niyan. Hindi ko lang alam yung pinakamalaki, baka alam mo, Brother Juan, pinakamalaking bituin. Trivia. Ang araw, for your information mga kapatid, bituin po yan, star. Yan lang po yung star na malapit sa ating planeta. Pero may mas malaki pa ho diyan na ang laki niya ay 1 million times ng sun. Biro mo dambuhala, pati yun, yayanigin ng Diyos. Lahat ng mga kapangyarihan sa kalawakan, pati yung prince of the darkness of this world, lahat ng kanyang mga alipores, mga demonyo, yan, lahat yan, yayanigin ng Panginoon at sila ay itathrust out ng Panginoon lahat ng kasamaan dahil sa matinding galit ng Diyos. Kaya po yung mga nagtuturo na palaging God is love, God is love. Hindi nyo ba alam na God is also the God of wrath? Ala lang nila, ang Diyos ay pag-ibig at parang hindi makabasag pinggan at hindi mananakit, hindi magpaparusa. Nagkakamali kayo. Sa bawat kasalanan ginagawa nyo, ginagalit nyo ang Diyos. Iniipon ninyo ang galit ng Diyos at ang Diyos ay parang isang bulkan na isang araw sasabog. At pag sumabog yan, lagot ka. Magtago ka na kung makakatago ka, hindi ka makakatago sa Diyos. Pagbabayarin ka niya sa iyong mga kasalanang ginawa. Kaya habang may pag-asa ka pa ngayon, pinagsisisi ka ng Diyos. Repent, repent. Turn away from your sins. Manumbalik ka sa Diyos. Paniwalaan mo ang kanyang salita. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo siya. Sampalatayanan mo ang kanyang anak na si Jesucristo sapagkat siya ang magpapatawad sa iyong mga kasalanan. Siya lamang may kapangyarihang makapaglinis at makapagpawi ng iyong mga kasalanan at ipagkalob sa inyo sa iyong kapatawaran ng Diyos at kanyang gagawin kang matuwid. Siya ang pag-asa mo, si Jesus Christ. Wala nang iba. Unais mo makatakas mula sa matinding pot at galit ng Diyos, tumakbo ka na kay Jesus Christ. At wala ka nang pwedeng takbuhan pa, kundi si Jesus Christ.
Ang Diyos ng Biblia, tanda natin, hindi walang pakialam sa kasamaan. Pagbabayarin niya lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Ang bawat kasalanang hindi kasama sa binayaran ni Jesus Christ, yung tao ang magbabayad sa kanyang kasalanan. Kaya kung ang pagyanig ng lupa ay kakilakilabot, ano pa kaya ang magiging pagyanig ng mga konsensya ng mga tao sa hukuman ni Kristo? Ano ang nakita natin sa mga lindol? Una, nakita natin ang kapangyarihan ng kataas-taasan sa lahat. Nakita natin ang kahatulan ng Diyos. Nakita natin ang galit o puot ng Diyos. Pang-apat, we see the mercy of God. We see the mercy of God. Teka, maaring kakaiba ang pag-usapan ng awa sa panahon ng lindol. Paano nangyari yun? Lindol, maraming namatay. Paano nyo nasabing nandun ang awa ng Diyos? Pero nandun talaga ang awa ng Diyos. Malinaw po na nakita ang awa ng Diyos. Ako, nakita ko yung awa ng Diyos Alam niyo kung bakit? Siyempre, tatanong bakit? Sa papanong paraan. Una, dahil ang Diyos ay nagbigay ng babala bago siya pumuksa. Ang Diyos naman po, bagamat siya Diyos na humahatol, hindi naman agad-agad ho siyang humahatol. Nagbibigay siya ng warning. Yan palang makikita nyo na ang Diyos ay mahabagin. Hindi siya basta humahataw. Hindi basta siya nananaga na walang babala, walang paunang sabi. Paulit-ulit nga Ang Diyos nagbibigay ng babala. Ang problema sa mga tao, binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Mga bingi! Walang panahon! Ginagawa nilang tanga ang Diyos! Ayaw silang makinig. Matigas ang kanilang mga ulo. Pero ang Diyos, matiisin pa rin. Ang Diyos, mapagpahinuhod, mapagpasensya pa rin hanggang ngayon. Hindi niya agad-agad ipinapataw ang parusa. Yan po ang Diyos. Mahabagin. Ang lindol ay isang kampana ng babala mula sa langit. Amos 4:12, prepare to meet your God. Maghanda ka upang salubungin ang iyong Diyos. Pangalawa, the very fact na pinahintulutan ng Diyos sa mga tao na mabuhay, siya ay nagpapakita ng awa. Ang naiulat na death toll, mga kapatid, sa magnitude 7.8 sa Mindanao earthquake ay 61 lang. Bakit ko ginamit ang salitang lang? Bagamat siyempre nalulungkot po tayo na may mga namatay din sa ating mga kababayan. Lalo yung nakita ko yung anak niya nadaga na ng doon sa may kabundukan, nadaga na ng pader. Tulong-tulong sila, yung tatay, yung dalawa pa niyang anak, inaalis yung bato, naipit doon yung sa anak. At nung kinuha, wala, gano'n na, lungay-ngay. Umahagulgul na yung nanay. Naawa talaga ako, napayak ako Naawa ako doon sa bata. Ano yon? Dampa lang yung bahay nila, pero may simento Talagang yung bubong nasa lupa na Nagkukumahog sila na baka sakali buhay pa yung miyembro ng kanilang pamilya. Nayaw naman, nailabas naman nila, kaya wala na patay na. Bagsakan ng semento Sa mga videos po na napanood ko, mga kapatid, ito po ang aking naobserban malaki ang posibilidad na marami sanang mamamatay sa lakas ng lindol na yon. The big one na po yun Sinabi na ho ng taga Phibox, big one na po yun. 7.8, almost 8. Kita nyo naman ang mga pagyanig The big one na po yun. Nakita ko po yung mga tao na nakalabas doon sa mga gusali bago po ito bumagsak. Hindi po ba yan ay awa ng Diyos? Hinintay muna silang makatakas, makalabas.
bago bumagsak ang building. Nakita ko po yung mga bata at guro na nasa open space o ground ng Lumindol. Papasok pa lang sila sa kanilang mga classrooms. Lumindol. Kaya safe sila dun eh. Paano kung nagsipasukan na sila dun? Di ba? Nagpa-flag ceremony sila, may konti pang programa. Maaga pa kasi, 7:37 eh. Hindi ba awa ng Diyos yun? Nakita ko po yung mga school buildings na hindi gumuho sa kabila ng napakalakas na lindol. Na kung tutusin mga kapatid, pwedeng mag-iba yun. Nakita ko po yung mga gym na hindi gumuho, na nandun po yung mga kabataan, yung mga bata, estudyante, mga guro, mga staff, nandun. What if kung yun ay bumagsak? Maraming mga bata ang mamamatay. Kasama mga teacher, buti na lang, hindi bumagsak. You see? Nakita ko po, yung mga estudyante na nagtatakbuhan palabas ng school building. Pero hindi po sila sabay-sabay na nakalabas. Pila. Paano kung doon sa pagpila nila, bumagsak ang building? Hindi maraming patay. Yung iba na nauna, ayun, nakatakbo na. Yung iba nandun pa, pumipila pa. Meron pa nga nakita sa kondo, takbuhan sila dun sa hagdan. Siyempre, hindi nga gamit ng elevator yun eh. Labasan lahat, mga nakatira doon sa kondo, takbuhan sila sa loob-loob ko. Ito'y bumagsak, patay lahat ito. Ang tagal bago sila nakalabas. Tapos na lindol. Sa isip-isip ko sa lakas ng lindol na yon, kung gumuho yung building na yon, patay. Ang daming patay. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos na maguho. Hindi ba awa yun ng Diyos? Nakita ko po mga kapatid, yung mga estudyante, takbuhan yung iba hindi na nakatakbo. Itinutumba ng lindol Naiwan sila doon sa 4th floor. O kaya 5th floor, doon na lang. Nagtago na lang doon. Wala na magawa, iiyakan na. Pero yung mga kaklase nila, andun, nakatakas. Nakatakbo, nakapunta doon sa open field. Pero sila, nandun na. Siguro, hinihintay na lang nila na gumuho yun. Huwag naman sana. What if, sa loob-loob ko, what if kung yun ay bumagsak? At meron ko nakita mga paaralan na gumuho. Pero salamat na lang sa Diyos, nakalabas na ang mga estudyante bago gumuho yung paaralan. Giba! Iskulahan. Karamihan po ng mga namatay sa bahay, sa mga bahay sa kabundukan, natabunan ng landslide sa mga bahay. Grabe ang lakas ng lindol. Bira yung kalsada bumukay. Hindi na madadaanan ho yun. Wala na, hindi na makakapagpatayo ng kalsada ho dun Humiwala yung bundok Grabe. Kita ko yung video, yung lupa ng bahay nila, umaangat Bitak-bitak na, ewan ko, matitirhan pa nila ho yun. Umangat na yung lupa Tapos doon sa loob ng bahay, yung flooring, para ng bundok. Hindi na pantay. Hindi na ewan ko, mapapatag pa ba yun? Ang ganda pa naman ng bahay. Tiles pa yung kanyang, wala bitak-bitak ganyan yung flooring pantay. Nakaganon Ganon yun. Paano pa mapapatag yun? Wasak na talaga, wasak. Distraction talaga Come and see. Come and behold the works of the Lord, the destruction that He hath made upon the earth. Behold! Matindi ho mga kapatid. Kanina, banggit ko yung lola. Yung lola, kinuha niya yung kanyang apo na hindi na nakatakbo palabas. What if gumuho yung bahay? Gaya ng pagkaguho din ng ibang mga bahay. Di patay yung maglola.
Tatakas na eh. Palabas na sana ng pinto eh. Binuwal siya ng lindol. Hindi na makatayo. Tama yung sabi ng Biblia na parang mga lasing na susuray-suray. Kahit mag-gym ka pa, kahit macho ka pa, tingnan natin tigas mo. Kung makakatakbo ka. Grabe ang uga ng lupa eh. Tsak yung mga tao doon eh, nanginginig sa takot. No? Kung tayo nandun eh, baka ganun din natin maramdaman eh. Talaga, kinakabahan eh. Alam niyo mga kapatid, kung tatratuhin po tayo ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan, walang mabubuhay. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Basahin natin ang panaghoy o Lamentation chapter 3 verse 22. Lamentation chapter 3 verse 22. Pagkatapos po yan ng Jeremiah, Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Lamentation chapter 3 verse 22 bago mag-Ezekiel. Chapter 3 verse 22. It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Amen. Dahil sa mga awa ng Panginoon, kaya tayo hindi nalipol. I saw the mercy of God sa nangyaring lindol na yun. Maraming nakaligtas. Big one yun, pero 61 lang ang casualties. Tandaan niyo po mga kapatid, meron pang the big one na darating. Metro Manila. Katabi tayo. Pag yung nangyari doon sa Mindanao, nangyari sa Metro Manila, ilan kaya magiging casualties? Ang estimate po ng NDRRMC 1 ay nabubulol din yan. Siguro daw hindi ako nagkakamali baka hindi bababa ng 100,000 eh. Pag dumating yung the big one, huwag naman sana, awa na lang ng Diyos pag hindi nangyari yan. Naawa ang Diyos. Pero marami hong nagsasabi, mga nasa gobyerno, mga opisyales, mga scientists, malaki posibilidad. Hinog na eh. Yung West Valley Fault, hinog na yun eh. Any moment, pwedeng gumalaw yun. At ang buong Metro Manila, nakatungtong dyan sa West Valley Fault. Tingnan nyo, i-google ninyo kung ano yung mga barangay at city na nasa ibabaw ng West Valley Fault. Andyan ho yan. Sabihin ng iba, alto si Pastor Millares nananakot. Sige, wag ka maniwala. Huwag mong paniwalaan ng Diyos. Huwag ka makinig sa kanyang babala. Sige, suwayin mo siya, gawin mo mga kasalanan mo, mag-enjoy ka sa kasalanan mo, pagpatuloy mo yan. Bahala ka. Ganyan naman talaga katigasan tao, hindi nakikinig sa Diyos eh. Nagbibigay na nga ang Diyos ng babala, ini-ignore pa, binabaliwala, dito to yan. Pero pag nandyan na, Diyos ko, kasi sino ng Diyos ang tinatawag? Jesus Maria Jose. Naku, Santo Niño, San Lorenzo, San Nazareno. Lahat na ng Diyos tatawagin eh. Di ba? Tandaan natin mga kapatid, ang bawat sandali, pagkatapos ng lindol, ay hiniram na oras mula sa awa ng Diyos. Kung buhay pa tayo, kung buhay pa sila, nakasurvive sa lindol, yan po ay hiram na oras mula sa awa ng Diyos. Sana wag na nilang sayangin yung buhay na binigay sa kanila ng Diyos. Sapagkat marami na rin akong nakita at nasaksihan, ganyan din ang pangyayari. Pagkatapos ng lindol, okay na lahat. Ano ang nangyari? Wala. Balik ulit sa kasalanan. Sasabihin nila, second life na raw nila. Anong tanong? Ano ginawa mo sa second life na binigay sa'yo ng Diyos? So, makita natin awa ng Diyos mga kapatid. Dapat,
sabihin ng bawat nakaligtas sa lindol, buhay ako ngayon dahil lamang sa ipinakita sa akin ng Diyos na awa. Panglima, nakita ko po ang helplessness ng mga tao sa earthquake. I saw the helplessness of men. You know what? An earthquake instantly strips away human pride. Sa lindol, tanggal ang kayabangan ng tao. In a matter of seconds, wealth become worthless. Buildings collapse. Yung mga magaganda at malaking bahay, wala. Wasak na ipinundar nila sa mahabang panahon, sa maraming taon, sa loob lang ng 30 segundo, naglaho. Sigaw, yung mag-asawa, yung bahay nila, mabagsak. Ang ganda pa naman, ang laki ng bahay. Mga sasakyan, wala, wasak. Daganan sa isang iglap. Kita nyo yan? O sige, pagmayabang mo yung bahay mo, pagmayabang mo ang ari-arian mo, pagmayabang mo ang mga sasakyan mo, ang pera mo, pag ang Diyos kumilos, ilang segundo lang yan, wala na yan. Kaya niyang bawiin yan sa isang iglap. Sige? Oh. In a matter of seconds, human strength fails. O nasan yung mga macho? Yung mga nag-gen, lalaki ng mga nasan sila? Yapos-yapos ang puno. Krus na. Oh. Kita niyan? Human plans perish. Nasaan na yung earthquake drills? Useless. Bakit useless? Hindi ba katakbo Itutumba ka talaga ng lindol Kita nyo? Helpless. Walang magawa tao. See? Pero dun sa mga bagay na yan na pinagmamayabang ng mga tao, dun sila tumitiwala. Pera nila, kayamanan nila, lakas nila, galing nila, dun sila nagtitiwala, hindi sa Diyos. Sa Psalm 146, basahin natin ang Psalm 146, verse 3. 146. Sabi po dito, ito po ay paalaala sa atin, mensahe, kung saan dapat natin ilalagak ang ating tiwala. 146 verse 3, put not your trust in princes o mga leaders, mga pinuno, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth, in that very day his thoughts perish. Sumpain ang mga nananangan sa bisig ng laman. Mapalad ang mga tumitiwala sa Panginoon. When the earth shakes, kings and beggars are equally helpless. No amount of money can stop the trembling ground. No human power can command the earth to stand still. Kaya yan, makikita natin na ang mga lindol ay nagtuturo sa atin na dapat ang ating pagtitiwala o kumpiyansa must never rest in ourselves, but it must rest in God, our refuge. Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. Pang-anim, isa pang nakita ko sa lindol na yan, I see the foolishness of men. One of the saddest realities is that maraming nakasaksi mga kapatid sa mga babala ng Diyos and yet they remain unchanged. That's one of the saddest realities. Andiyan na ang mga banta, andiyan na ang mga kaganapan, andiyan na ang mga babala ng Diyos. Pero ang tao hindi pa rin nagbabago. Ganun at ganoon pa rin. Lalo na yan, nakasurvive. O, ligtas na, safe na. O ano ngayon? What's next? In Ecclesiastes chapter 8 verse 11, sabi po doon, kung mo
Yung iba, tatawa-tawa pa eh. Galing, nakasurvive ako. Yeah, utakan lang yan. Ganun pa eh. Diskarte lang yan eh. Kita mo yung aming bahay, hindi nag-iba. Matibay! Sa halip na magpakumbaba di ba? Yabang pa. Ecclesiastes chapter 8 verse 11, because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. See? Kung nakaligtas, o kaya kung walang nangyari, akala nila exempted na sila. No? Kaya tuloy pa rin ang ligaya sa paggawa ng kasalanan. Anong ginawa ng mga tao during the earthquake? Ito po nakita ko during the earthquake mga kapatid, marami tumawag sa Diyos. Sinambit ang pangalan ng Diyos. Diyos! Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! My God! May English pa. My God, my God! Jesus, Jesus, Lord Jesus. Mga ganon. Lord Jesus. Jesus Lord, Jesus Lord. Mga Lord, 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 Lord. Yun ang mga bukang bibig nila. Iba nagdadasal. Grupo sila ng mga kabataan nagdadasal. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Meron pa Hail Mary. Nagdasal kay Mary at iba pa. Meron naman ang gusto patigilin agad ng Diyos ang lindol. Lord, tama na. Lord, tama na po. Tama na po. Tama na po. Lord, tama na po. Gusto niya patigilin na agad ng Diyos ang lindol. So mga tao nakaalala sa Diyos sa panahon ng kanilang kabagabagan o kalamidad. Nakaalala rin. Sabi po ni Arthur Pink, pakinggan yung sabi niya, the Almighty is not at the beck and call of any rebel who, when he is terrified, sues for mercy. The only calling upon his name which the Lord heeds is that which issues from a broken, penitent, sin-hating heart which thirsts after holiness. Ulitin ko po, napakaganda ho nito Lagi kong binabasa ito The Almighty is not at the beck and call of any rebel who, when he is terrified, requests for mercy. The only calling upon his name which the Lord heeds or hears is that which issues from a broken, penitent, sin-hating heart which thirsts after holiness. Sa devastation nangyari ngayon sa Mindanao, ang laging pinatutugtog yung kanta ni Jamie Rivera, Heal Our Land. So ngayon, gusto na nila healing. Lord, heal our land. Hinango po yan sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. So ngayon, ang mga tao, ang gusto, healing of the land. The rest, ayaw nila. Tingnan natin yung 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ano yun? Healing of the land lang? Ang ibibigay ng Diyos? How about the rest? Ano yung the rest na sinasabi natin? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po yung demand ng Diyos sa Israel. Pag ang Israel gumawa ng kasalanan, ganito ang gusto ng Diyos na dapat lang gawin. Kung gusto nilang pagalingin ng Diyos ang kanilang kalupaan, if they want God to heal their land, ganyan din po sa ating bansa. Ganito pong sabi ho rito, if my people who are called by my name shall humble themselves. Yan ang una. Humility. Humble themselves and pray and seek my face. Ito. And turn from their wicked ways. Yan ang gusto ng Diyos, to turn from their wicked ways. Pag ginawa yan, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ang gusto lang nila, heal their land. Pero to turn away from their sins, ayaw. Hindi nyo maloloko ang Diyos. Hindi natin maloloko ang Diyos. Hindi pwedeng sa oras ng kagipitan, tatawag sa Diyos, pero sa oras ng kaginhawaan, kinalilimutan ng Diyos. Tapos ang gusto, agad-agad, saklolohan.
Ano po ang sabi ng Kawikaan, Kapitulo 1? Ito po ang sabi, maliwanag po ito, mga kapatid. Sa mga dinededma palagi ang Diyos, binabaliwala ang kanyang mga salita, walang interes sa Biblia, walang interes sa salita ng Diyos, walang interes sa Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos sa Proverbs chapter 1. In verse 23, basahin ko po sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Proverbs chapter 1. Umpisa natin sa verse 23. Kung kayo lamang ay nakinig sa aking mga babala, sana'y ibinukas ko sa inyo ang aking puso at ipinaunawa sa inyo ang aking kaisipan. Ngunit tinanggihan ako nang ako'y tumawag at di pinansin nang ilahad ko ang aking kamay. Ipinagwalang bahala ninyo ang lahat ng payo ko at tinanggihan ang aking mga paalaala. Kaya pagtatawanan ko kayo o pagtatawanan ko ang inyong kasawian, lilibakin ko kayo sa inyong kapahamakan. Kapag ang kapahamakan ay humampas sa inyo na parang bagyo at ang pagdarahop ay umiihip na parang ipo-ipo, kapag pinagharian kayo ng kaguluhan at bagabag, tatawagin nila ako, subalit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, ngunit hindi ako masusumpungan. Kinamuhian nila ang karunungan at hindi sila natakot sa Panginoon. Hindi nila tinanggap ang aking payo at tinanggihan nila ang aking saway. Kaya kakanin nila ang bunga ng kanilang kasamaan at mabubusog sila sa bunga ng kanilang katusuhan. See? Hindi po pwedeng susunod na lamang ang Diyos sa kanilang mga kagustuhan. Lalo na sa oras ng panganib, sa oras ng kabagabagan, hindi po ganun ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Ngayon, kumusta na kaya sila? Yung mga nakasurvive. Sila po ba'y nangapagsisi na sa kanilang mga kasalanan? Kanila bang kinamumuhian na ang kanilang mga kasalanan at ang mga masasama nilang gawa? Sila po ba'y may hangarin ng sumunod sa Diyos? Palagi na ba silang nakakaalala sa Diyos? Sinong Diyos? Baka Diyos-Diyosan pa rin. Nagbabasa na ba sila ng Biblia? Interesado na ba sila sa salita ng Diyos? Interesado na ba sila na makilala kung sino ang tunay na Diyos? Hinahanap na ba nila ang tunay na Diyos? O dahil sa okay na, nakalimutan na naman ng Diyos at nagpapatuloy na naman sa kasalanan, sa kalayawan at pita na naman, ngayong okay na lahat. How foolish is man. How foolish is man. Nanginginig sila habang lumilindol, pero babalik sa kasalanan pagkatapos. Natatakot siya sa kamatayan ng ilang sandali, pero nakalimutan ng eternity kinabukasan. Nangangamba sila sa paghuhukom, pero tumatanggi sa pagsisisi. You see, ang greatest tragedy ay hindi ang mga tao ay nakaranas ng mga lindol. That is not the greatest tragedy. But the greatest tragedy is that naranasan nila ang lindol pero wala silang natutunan. That is the greatest tragedy of mankind in history. Walang natutunan ang mga tao. Marami ng siglo ang lindol dinanas na ng sangkatauhan Walang natutunan. Ando pa rin mga tao, patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, walang nagbabalik loob sa Diyos, wala. So finally, ano pang nakita natin dito mga kapatid? Ano pong nakita ko? I see the message of God. You see, every earthquake has a voice. God speaks through His providence. Sabi nga ng isang Puritan, kadalasan sinasabi niya, every rod in the hand of God has a voice. And what is the message? The message is clear. Number one, repent of sin. Jesus said,
Malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat ay mga papahamak. Number 2, fear God. Matakot sa Diyos. Jesus said in Matthew 10:28, fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Huwag kang matakot sa lindol. Huwag kang matakot sa judgment. Matakot ka mismo sa Diyos. Ang tao takot sa lindol. Takot sa kamatayan, pero sa Diyos hindi. Sa Diyos tayo matakot. Doon sa eksena yun tawag sila sa Diyos. Parang akala nila, kakampi nila ang Diyos Takot sila sa lindol. Na hindi nila, yung Diyos na tinatawag na, siya yung may gawa ng lindol Dapat doon sila matakot. Lumuhod. At magsisi na sa kasalanan. Hindi, Diyos, patigilin nyo yung lindol. Tama na po. Yung kinakausap mong Diyos, galit. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Wala akong narinig doon, Diyos ko, patawarin niyo po kami, saan makasama? Wala Ipinagpapalagay nila na kakampi nila Diyos, kasama nila Diyos. Galit ang Diyos. Dapat mag-repent, magpakumbaba, humingi ng tawad sa mga kasalanan. At sumunod. Pangatlo, prepare for eternity. Amos 4:12, prepare to meet your God. Lalo na pagdating ng Diyos, sumanda ka sa araw ng paghukom. Pangapat, magtiwala ka kay Jesus Christ. The only safe refuge when the earth shakes is Christ Himself. Hebrews chapter 12, verse 28. Hebrews chapter 12, verse 28. Sabi po doon, merong kingdom na hindi mayayanig. At yan ang kingdom ni Jesus Christ. Kaya mapalad ang mga nasa kaharian ni Jesus Christ. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You see, the only safe refuge is Jesus Christ, and in His kingdom, you have to become a part of God's kingdom. You need to be born again. Because that kingdom of Christ shall never be shaken. Hebrews chapter 12, verse 28. Yan po ang sinasabi ho diyan. Hebrews chapter 12, verse 28. Wherefore, receiving a kingdom which cannot be moved, hindi maugayan, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. So what do we see? What do we see in earthquakes? We see the power of God. We see the judgment of God. We see the wrath of God. We see the mercy of God. We see the helplessness of man. We see the foolishness of man. And we see the message of God. Kapag ang lupa ay yumanig sa ilalim ng ating mga paa, ang Diyos ay nagpapaalaala sa atin na mayroon pong mas malaking pagyanig ang magaganap sa hinaharap. Ang sabi ng 26 ng Hebrews, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Yan ang paghandaan natin. Ang bawat lindol, mga kapatid, ay pansamantala lamang, pero ang pinal na paghukom ay walang hanggan. Ang bawat lindol ay isang babala, pero ang araw ng paghukom ang magiging realidad. Ang bawat lindol ay umuuga sa lupang nasa ilalim ng ating mga paa, pero ang ebanghelyo ay tumatalakay sa kalagayan ng ating mga kaluluwa. Therefore, let us repent of our sins, flee to Jesus Christ, and rest in that kingdom which can never be moved. Again, ang sabi ng ating teksto, come and behold the works of the Lord. Huwag lamang nating tingnan ang lindol ng ating mga mata. Ang tingnan natin ay ang Diyos na nasa lindol.
Pakinggan mo ang kanyang babala. Tanggapin mo ang kanyang kaawaan. Tumakas ka na, tumakbo ka na kay Jesus Christ bago dumating ang final shaking. Mapalad ang tao, ang kanlungan ay wala sa mga gusali. Ang kanlungan ay wala sa kayamanan, wala sa pamahalaan, wala sa lakas ng tao, kundi kay Kristo lamang. Maaring mayanig ang mundo, maaring manginig ang mga bansa, maaring maalis ang mga bundok, ngunit ang mga anak kay Kristo ay kabilang sa isang kahariang hindi mauuga. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Tayo po'y magsiluhod. Panginoon naming Diyos, pinupuri namin kayo sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalakasan, sa inyong kadakilaan, na muli pinakita niyo po sa pamagitan ng malakas na lindol. Nandun po kayo. Ito po ay preview sa maaari niyo pang gawin sa lupa at sa lahat ng mga naninirahan dito pagdating ng 7 taong kapighatian. Mas malala pang mga lindol ang dadanasin ng mga tao. Kaya naman ngayon pa lang, kayo'y nagbibigay na ng warning. O sa pamamagitan ng mensaheng ito, o nawa Panginoong Diyos, napakinggan po ito ng mga nakinig, naway binigyan niyo sila ng taingang nakakaintindi at nakakarinig, naway binigyan niyo sila ng pusong nakakaunawa, upang kanilang sundin, gawin na ang gusto niyo po na gawin nila. Panginoon, napakapalad namin na meron kaming Diyos na magliligtas sa amin, mag-iingat sa amin. At kahit na kami mapahamak dito sa lupa, di bali Panginoong Diyos, sapagkat meron kaming katiyakan ng walang hanggan. Dahil kay Kristo Jesus, meron kaming kaligtasan. Kay Kristo Jesus, meron kaming kapahingahan, buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-asang ito. Salamat Panginoong Diyos na anuman ang dumating na dilubyo, bagyo, lindol, sakuna sa aming buhay, hindi niyo po kami pababayaan. Kami po inyong ingatan. At kahit na kami mapahamak, masawi, meron kaming pag-asa sa kabilang buhay. Salamat sa pag-asang ito, Panginoong Diyos. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat sa kaligtasan. At tulungan niyo po ang aming mga kababayan doon sa Mindanao. Sana, Panginoong Diyos, mabuksan sila, maliwanagan sila. Makilala nila kayo, O Diyos, ang tunay na Diyos, at hindi po yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila, na doon sila tumatawag. Naway makilala nila ang Diyos ng Biblia. Dalangin po namin ang iyong kaawaan sa kanila. Maligtas sila, Panginoon. Hindi lang mula sa sakuna, hindi maligtas sila mula sa kanilang mga kasalanan. Tulungan niyo po ang aming mga kababayan na makaraos din sila, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ang iba pa namin mga kababayan na sa iba't ibang dako, sana matakot din sila sa inyo. Paghandaan nila ang paghukom, ang pagdating po ninyo, Diyos. Maging ito man ay sa bagyo, sa lindol, sa baha, sa pagguho ng lupa, o anumang uri ng kalamidad, ay mapaghandaan nila. Maging ligtas nawa sila kay Kristo Jesus. Ingatan niyo po ang aming pamilya, O Diyos. Kami po'y grateful and thankful na tuwing kami gigising sa umaga, maayos ang buhay namin. Ligtas kami, walang nangyari sa magdamag habang kami natutulog. Sa awa po ninyo, nasilayin pa rin namin ng isang bagong araw at umaga. At nabuhay kami sa maghapong yon hanggang sa sumapit ang gabi. Maayos ang buhay namin. Kami po ay inyong inalagaan, pinakakain. Binibigyan ng kalakasan ng katawan, iniingatan sa lahat ng anumang disgrasya at kapahamakan.
Araw-araw, Panginoong Diyos, nakikita po namin ang iyong awa, biyaya at kabutihan. At yan po ay aming ina-acknowledge at kami po ay grateful and thankful sa inyo, Panginoon. Buhay pa kami. Salamat sa buhay na ito. At sana po wag namin sasayangin ang buhay na ito. Yung mga natitira pang mga kaarawan ng aming buhay dito sa lupa ay magamit sa paglilingkod sa inyo. Huwag namin sasayangin. Gawin namin ang iyong kalooban. Sumunod kami sa iyong mga utos. Maglilingkod kami para sa iyong kapurit kaluwalhatian. Magampanan namin ang mga tungkulin. Ma-accomplish namin, Panginoong Diyos, ang iyong purpose. At kami po ang maging kasangkapan o instrumento po ninyo sa katuparan ng iyong mga layunin. Sapagkat karangal at kagalakan namin na kami po ang maging kasangkapan po ninyo sa inyong gawain. Pagpalain niyo aming mabuhay, gawin niyo pong makabuluhan at makahulugan. Magkaroon kami ng silbi o purpose sa aming pong buhay dito sa lupa. At sa inyo mga kamay, lagi namin nabili ng aming mga salitbuhay sa inyong kalingat pag-iingat sa amin. Patuloy kayong mahabag, maawa sa amin. At patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, pagkakamali, pagkukulang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng iyong paalala. Salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming kanlungan, kaaliwan, kalakasan. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, pagpalain niyo po ang mga iglesia ng Panginoon Kristo, ang mga pastor at mga mangaral niyo po na mga tunay niyong tinawag. Lagi niyo silang gagabayan, ingatan, pagpalain, at tanggalan sa sambahayan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Yesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga. Tanghali na sa inyo lahat mga kapatid. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo at ingatan lagi ng ating Panginoong Diyos.